At makikita natin sa likod ay nandito ang COMELEC chairperson na si George Garcia at ibigay na nga niya kanina lang ang final tally ng mga nag-file ng COC ngayong araw. Sabi niya, 10 ang nag-file for senators at 11 naman for party list. So kung sumatotal, meron na tayong 27 senators na nag-file as of today at 26 party list naman ang nag-file na for this day too. Yun yung total. Kanina nakita natin si Senator Amy Marcos kasama ang kanyang ina, pati ang kanyang dalawang anak, na si Michael at si Borgia. Sinalubong din siya ng ilan niyang mga supporters sa labas pamula kay Dino Grandstand hanggang papunta dito sa Manila Hotel. Kanina din nakita natin sabay-sabay na pumasok na si former Senator Ping Lacson at si Soto, pati na rin si Senator Lito Lapid. At nagpahayag din sila ng ilan nilang plataforma at basically, ang sinabi nila doon talagang gusto nilang ipagpatuloy yung mga bill at mga plano nilang sinimulan nung sila ay nasa Senado. Makikita din natin ang ilang mga hindi familiar na pangalan na si Magno Manalo. Kasama din niya yung si Beth Lopez, pati na rin yung itong si John Lee na senator, na sundalo daw before. So ayan, makikita natin na meron ilan pa rin talaga nag-aangat na maging bahagi ng Senado. At meron na nga rin party list kanina gaya na nasabi natin, si Gio Balbuena o mas kilala bilang Diwata Pares bilang paglilinaw lang sa ay fourth nominee ng vendors party list. At ang first nominee ng vendors party list ay si Malu daw, si Malu Lucina. Tapos dito nakita din natin ang apat dapat party list, pati ang 18 party list na nag-file ang kanilang CONA dito sa Manila Hotel. Yun lamang sa ngayon. And so fourth nominee si Diwata, hindi first. Yes, fourth nominee siya. Malinaw. Fourth nominee. Okay, ay pahabol na lang Amy. So kahapon, sabi nga ni Jovi, dahil nandyan siya sa Tent City, matumal ang first day ng filing. Ngayon, paano mo i-describe yung second day? Actually, nasabi dito kanina, mas kalmado daw ngayong araw. Kung kahapon nga ay matumal, ay parang kung titingnan natin by the numbers, mas matumal pa ang nag-file ng COC kasi kahapon nga ay 17 na nag-file for senators, 15 naman para sa party list. Pero ngayon ay 10 nga for senators at 11 naman sa party list. So medyo tahimik. Wala din masyadong supporters na nagpakita dito sa labas. At yun nga, kaninang umaga lang medyo may hingay. Pero sabi din naman ng COMELEC chair na si George Garcia nga ay sumusunod pa rin naman sa patakaran nitong mga supporters kahit ganon. Kaya ayun, kalmado lang talaga yung sitwasyon dito sa Manila Hotel. Amy, sabi mo medyo tahimik tapos kalmado. Pero tama ba yung supporters ni Senator Amy Marcos may pa-loudspeaker? Tama ba? May patamborin? Tama ba yon yung reports na yon? Yes, may makikita tayong ilan na medyo sumisigaw-sigaw, pero yun ay kanina pang umaga sa may Quirino Grandstand at sa may Ocean Park. Pero dito naman sa may labas ng Manila Hotel, wala naman masyado. Yeah. Okay. Discouraged dyan sa area. Yes. Ano pa? Okay. So, kayo na pa ba yung Amy, yung press con, yung wrap-up press con for the day? Kayo na pa sila nakasalang dyan? Actually, nagsimula sila kanina mga bandang 5:30 p.m. pa lang. Medyo na-delay tayo sa final kasi nga binilang pa rin natin kung ilan nga talaga nag-file. At meron tayong mga ilang nililinaw na issue at katanungan, patulad na nga lang itong sa gun ban na tinatanong ng ilan sa atin. Talagang ang COMELEC daw ay makakapagpatupad pa nitong gun ban na ito sa election period, which is 120 days before the election. So, dun pa lang nila malalaman kung ano nga ba ang mangyayari patungkol dito sa gun ban. Pero maliban dyan, actually, sinabi din nila na zero crime rate daw ang report ng PNP during the filing of the first 2 days of the 2025 midterm elections at 3,300 daw yung nag-file kahapon